Kababasura pa lang ng Korte Suprema sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Heto at sinampahan siya ng panibagong reklamo sa Kamara. Ang impeachment complaints naman laban kay Pangulong Bongbong Marcos idineklarang sufficient in form ng House Committee on Justice. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa House of Representatives, si Mobile Journal Amy Atienza. Amy. Pops J, napagbotohan ng mga mambabatas na sufficient inform ang dalawang impeachment complaints na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Magbibigay daan ito para mapagdiskusyonan pa dito sa Kamara kung sufficient in substance din ba ang mga reklamo laban sa Pangulo. Unang tinalakay ng House Committee on Justice ang inihaing reklamo ni Attorney Andre De Jesus na inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Kinilala itong De Jesus complaint. Pinangunahan ni Laguna 3rd District Representative Loreto Amante ang pag-aproba nito bilang sufficient in form. Nakakuha ito ng 46 votes na botong pabor, isa ang against at isa ang nag-abstain. Si Manila 6th District Representative Benny Abante ang tumutol. Sumunod na tinalakay ang complaint ng civil society groups na inendorso ng Makabayan Block Representatives na sina Antonio Tino, Rene Co at Sara Elago. Kinilala ang reklamong ito bilang Maza et al. Complaint. Naging malaking usapin dito ang verification ng complainants dahil sa kawalan umano ng notaryo at proper identification ng mga ito. Matapos ang ilang diskusyon ukol dito, idineklara ni Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice na sufficient informed din ang nasabing reklamo. Ang boto rito, 35 na pabor, 9 na tutol at isa ang nag-abstain. Muling tumutol si Representative Abante at sabay siyang nag-walk out. That there is insufficiency in form. Very clear po yan. And I'm so glad for the rest of those my colleagues that supported my objection. And therefore, realizing that this is actually an exercise in futility and a waste of the people's money, I therefore would like to walk out of this hearing right now. The manifestation is dead. We have Bukod dito, may dalawang impeachment complaints namang inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Una nang naghain ang Makabayan Party List Representatives kasama ang mga kongresista nito noong 19th Congress na sina Franz Castro at Arlene Brosas. Sumunod dyan ang civil society groups na inendorso ni na Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Kabilang sa grounds ang betrayal of public trust ng BICE dahil sa misuse ng 612.5 million pesos na confidential fund. Bukod pa riyan, idinagdag din nila ang testimonya ni Ramil Madriaga na nagpakilala umanong former bagman ni VP Sara kung saan sinabi niyang napondohan ng drug dealers at Philippine offshore gaming operators ang 2022 electoral campaign ng Vice Presidente. Pops J, bukas ay diringgi naman dito sa Kamara kung sufficient in substance nga ba ang naihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pops J? Amy, paano nila napagdesisyonan na sufficient in form na yung dalawang reklamo laban kay PBBM? Pops J, pag sinabi kasi natin sufficient inform, ibig sabihin nito, yung mga ipinasa nilang reklamo ay verified yan ng mga complainants. Ibig sabihin, meron yung mga pirma ng mga complainants, andun din yung kanilang oath nung ipinasa nila mismo yung reklamo, maging yung mga grounds nila for impeachment ay upon knowledge and also upon based on authentic records. So yan yung mga tiningnan ng mga mambabatas, especially nung members ng House Justice Committee ngayong araw. At yun nga, pinagbotohan na nila kung papabor ba sila na sufficient inform itong mga impeachment complaint na inihain laban sa Pangulo. Amy, ano ang kasunod matapos nito? Gaano pa kahaba ang proseso para riyan? Naku, Pops J, mahaba-haba pang talakayan ito dahil nga nandito pa lang tayo sa first stage. Ayon din sa chairman ng chairperson
ng House Justice Committee na si Representative Jervil Luistro, preliminaries pa lang daw ito. So technically, hindi pa daw ito hearing. Pero once, Pops J, na mapagbotohan din na sufficient in substance din itong impeachment complaint laban sa Pangulo, ay doon na sila magbibigay ng notices para nga makapag-appeal si Pangulong Bongbong Marcos. At kung magtuloy-tuloy yan, aasahan din natin ang pagdalo ni PBBM dito sa Kamara para nga maipaliwanag naman yung kanyang panig patungkol nga dito. At syempre after that, ay meron ng mga reports na gagawin itong komite na siyang ipapasa sa House at doon sila gagawa ng resolution kung ano man ang mapag-usapan doon sa mga hearing, Pops J. Amy, sa kabilang banda naman, andyan din ang dalawang bagong reklamo para naman kay VP Sara. Hindi ba sila nag-alangan matapos ng mabasura ng SC yung mga unang reklamo dahil sa one-year bar rule? Well, kung babalikan natin, Pops J, yung mga nangyari dito mismo sa Kamara, matagal na rin naman nating naririnig bago pa dumating yung February 6 or ma-uplift no, yung ma-lift yung one-year bar rule, sinasabi na if kinakailangan nga daw, syempre handang maghain ng impeachment complaint itong mga kongresista, kabilang na nga dyan yung Makabayan Bloc Representatives. So far kasi, Pops J, nagiging usapin din dito mismo sa Kamara, no? Bakit ngayon, February 2 pa lang, ay ipinasa na yung mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte at ang naging tugon naman dyan, dahil daw dun sa SC ruling kung saan nga nakita na December 2 na i-file yung first impeachment complaint at napansin na wala namang order of business na naipasa dito sa Kamara, ay tuloy-tuloy no yung bilang ng 10 plenary sessions at yun nga by the end of January 14, yun na daw yung mark na pwede na nga daw ulit mag-file ng impeachment complaint. So, nasabi na January 15, 2026, dun pa lang pwede na mag-file muli ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So, nakita itong isang opportune moment no ni Attorney Nery Colmenares na kasama nga ng Makabayan Bloc Representatives kanina para nga magsumite na muli ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pops J? Amy, ano ang susunod na gagawin ng House Secretary General dito sa mga reklamo laban sa bise? Well, same lang naman yung mga mangyayari, no, Pops J. Kung i-compare natin yung nangyayari ngayon sa impeachment complaint na inihain kay PBBM at yung mga impeachment complaint na inihain din kay Vice President Sara Duterte. So far, kasi nga na-file na ito, yung mga impeachment complaint sa Office of the Secretary General, inaasahan na mai-refer ito sa proper committee at yun nga, sana ay magkaroon din ng order of business para masimulan din ng Justice Committee yung preliminaries na kinakailangan. So same lang yung magiging daloy, kinakailangan din nilang pag-usapan yung sufficiency nito sa form at pati na rin dun sa sufficiency nito sa substance. At doon na magtutuloy-tuloy, titingnan din natin kung ano nga ba yung magiging desisyon ng mga kongresista at ng mga mambabatas dito mismo sa lower chamber, Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza. Iginagalang daw ng palasyo ang desisyon ng Kamara na ideklarang sufficient in form ang dalawang impeachment complaints laban sa kanya. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang ginawang mali o impeachable offense, pero nababahala raw si PBBM sa maaring maging epekto nito sa ekonomiya. Itinanggi rin ng palasyo na may kinalaman sila sa panibagong impeachment complaint na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon naman sa defense team ng bise, hindi na nila ito ikinagulat. Handa raw silang harapin ito. Kumpiyansa rin silang sa patas na review sa reklamo ay lalabas na wala itong basehan.